Nagpapatuloy ang ating pagtalakay sa usapin ng El Nino phenomena. Sa ngayon, mahigit 300 milyong piso na ang naitalang pinsala ng tagtuyot kasama na ang sa sektor ng agrikultura. Nadaragdagan din ang mga lalawigan na nakakaranas ng dry spell o madalang na mga pag-ulan sa nakalipas na buwan. Sa pagtaya ng Pag-asa Weather Bureau, bumaba ng halos 21 hanggang 60% ang pag-ulan sa mga lugar na apektado ng El Nino. Sa harap nito, ano-ano na ang mga pagtugon ng pamahalaan sa mga lugar na severely affected ng El Nino phenomena? Ito si Heidi Bernardo Sampang at ito ang ating aalamin sa ating pagsusuri. Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri. Una nang nagbabala ang Pag-asa Weather Bureau na tatagal pa hanggang sa buwan ng Mayo o higit pa ang tagtuyot at dry spell. Alamin natin sa pag-uulat ni Dan Gonzaga ang ilang hakbang ng national government para tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong sektor. Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Kasalukuyan ang nararanasan ng mature stage ng El Nino phenomena sa Pilipinas. Sa mga lalawigan, partikular sa mga kabukiran, nagiging hamon ito sa produksyon ng agricultural products. Hihina man sa Mayo, ngunit nakikita na ang malaking epekto nito sa kabuhayan ng mga magsasaka. Dahil dito, iba't ibang pagtugon ang ginagawa ng pamahalaan upang matugunan ang tagtuyot. Sa ilang bayan sa lalawigan ng Cagayan ay magtatayo sila ng farm reservoir at mga water impounding projects. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Disaster Response Management Division's Chief Maylene Ataban, mahalaga ang nasabing produkto sa agricultural industry ng lalawigan. Abang nauna ng sinuri ng Negros Occidental ang mga lupang sakahan nilang may sapat na irigasyon. Ayon sa kanilang provincial administrator na si Ray Frando Diaz II, ito ay upang ma-impound ang tubig sa mga lugar na hindi gaano apektado ng dry spell at tagtuyot. Habang sa Iloilo, may mga insurance at small-scale irrigation program sila para sa mga magsasaka. Sinabi ni Governor Arthur Defensor II, tinatayang nasa 15 million pesos ang pondo nila para sa nasabing Farmers Insurance Program. Target naman magsagawa ng cloud seeding sa Nueva Ecija. Ayon kay Department of Agriculture o DA Regional Field Office Acting Head Rosemary Aquino, layo nitong magdala ng ulan sa nasabing lalawigan upang maibsan ang epekto ng tagtuyot. Para sa pagsusuri, ito si Dan Gonzaga. Nagpapatuloy ang ating pagtalakay sa isyu ng El Nino phenomena dito sa pagsusuri. Sa huling naging panayam kay Task Force El Nino spokesman at Communications Assistant Secretary Joey Villarama, napag-usapan natin ang pagtugon ng mga ahensya ng pamahalaan patungkol sa tagtuyot. Sa pangalawang bahagi ng panayam ni Bishop Ruben Abante, sentro naman ang pagtugon sa mga lugar na severely o labis na apektado ng El Nino. At nagpapatuloy po ang programang Pagsusuri at sa episode pong ito ay mapag-uusapan din po natin ang nangyayaring El Nino phenomena dito sa ating programang Pagsusuri. Nangyayari na po, hindi pa mangyayari ngayon pa lang ay may El Nino na. And of course, kasama po natin sa pagsusuring ito ang Communication Assistant Secretary Joey Villarama. Magandang araw sa iyo, Asek Joey. Welcome back! Magandang araw po, Bishop, at salamat po muli sa pagkakataon. Yes. Kanyang alang, mula nang tayo nag-usap, mukhang may mga damages na, no? May mga sa bagay ng agrikultura, meron na mga dry spell, meron ng mga milyon-milyon na naapektuhan na mga produkto natin. Mukhang dumadagdag pa po ito sapagkat yung dry spell kumakalat, no, sa ating bansa. Anong masasabi mo sa mga ito? Meron ba mga updates? Tama po yan, Bishop. No? As of today po, meron na pong 4 na rehiyon na apektado po ng dry spell. Ito po yung Region 1, Ilocos Region, Region 4B, Mimaropa, at yung dalawa pong regions na nabanggit namin 2 weeks ago, yung Region 6, Western Visayas, at saka Region 9,
Zamboanga Peninsula. Nasa 357, although almost 358 million pesos na po ang naitalang cost po or estimated damage and losses in terms po yan of rice and corn. So yung ginagawa nga po ng Department of Agriculture is nagpadala po ng mga field teams ng rapid response teams para po matulungan po itong ating mga magsasaka na naapektuhan. As of now, nasa 41 provinces po yung apektado po ng dry conditions, dry spell at drought. Pero by the end of the month, ilang araw na lang, March na, madadagdagan pa po yan ng 10. Actually, ang projection po ng Pag-asa is 41 provinces ang affected ngayon. Dadami pa yan to 51. In March, abot ng 73, 80, babalik po sa 59 hanggang maging mga 11 na lang po. Hanggang po dun sa sinasabi nating buwan na medyo hindi natin alam kung El Nino pa rin o magla-La Nina na. Yes. Well, I have two technical questions for you. I hope you don't mind. Yung mga datos na ito, nagsabi ka ng bahagi ng damages compared sa dapat nating total production. Anong percentage ng damage na ito? Ano ang epekto sa total production natin? Meron po akong figure, Bishop, is dun sa affected po sa Mimaropa. Actually po, ang sabi po is ang targeted or target area planted po is less than 0.52% pa lamang po ito. So actually po, dahil I don't have the exact figures now, actually 0.12% pa lamang pala ito ng target dry cropping season output. So napakaliit po. So itong damage po na ito is less than 1% of the expected output for the dry cropping season, which is September to March po. It may not be as serious, na isang sitwasyon, but it is concerning already. Yes po, kasi po maliit na bahagi pa lamang po ito. Ang projection po ng National Irrigation Administration is ang magiging affected area po is 275,000 hectares. Pero sa ngayon, nasa pa lang po tayo nasa mga 6,500 hectares pa lamang po ang apektado dun sa 4 na rehiyon na nabanggit ko. So maliit pa po, pero hindi po natin dinidiscount yung possibility na tumaas pa yung damage at hindi po natin minamaliit yung 358 million po in damages. Yes, ang ikalawang tanong ko, sinasabi mo na you expect na ang effect nito ay sa ganito mga areas, itong mga hektaryang ito. Now, sa tagal ng panahon ng El Nino na ito, ay tayo ay nakakapag-project naman ng maaaring damages, hindi ba? Opo. So, para ma-augment natin ang dapat nakakulangan. Tama po yan, no? So actually, hindi naman po ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng El Nino sa ating bansa. Pero historically po, meron po tayong mga taon na nagkaroon ng strong and mature El Nino. So yung pinakamalala po in terms of the number of provinces affected was in 1997, 1998. So panahon po ni Pangulong Ramos. Tapos noong 2009 at 2010, panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, masasabi pong malala din po naman yung naging impact ng strong and mature El Nino in terms of agricultural losses. Pero nga po dahil nangyari na po ito in the past, meron po tayong lessons learned from the problems that arose during those 2 years na masasabi natin na medyo malala po yung naging impact ng El Nino. So aside from what I mentioned in the previous episode po na intervention measures, meron po tayong bagong technology, actually yung solar-powered irrigation systems po na sinusubukan po nating i-employ para po
Kasi nga po sinasabi, El Nino, sobrang init, hindi ng init, matingkad ang sikat ng araw. So why don't we harness the power of the sun? So tinitingnan po ng Department of Agriculture na gumamit ng ganyan po para hindi po manual po at hindi po diesel based yung irrigation systems natin. So meron po tayong mga kakulangan in terms of water supply, pero meron naman din po tayong magagamit during the El Nino months para po maibsan po yung impact. Alam mo, kung meron akong ibabati sa iyo, I find this very scientific, yung approach na ito, sapagkat you talk of yung mga datos kahit nakaraang administrasyon pa, hindi natin iniiwanan. At kung meron mang scientific approach, data ang ating kinakailangan, no? At yung projection natin ay maayos din, no? At meron tayong mga pamantayan. At tapos meron ka pang nasabi na kinukonsider natin ang solar approach. Well, isang pagbati ang binibigay natin sa ating government for that measure. Ano pang mga ibang masasabi mo na mga approaches na mayroon tayo na proven scientifically? Meron pa ba? Actually po, gusto ko lang pong i-emphasize din, kaya po ang co-chair po ng Task Force El Nino is Department of Science and Technology. So si Secretary Teodoro po ang chair at ang co-chair po ay si Secretary Renato Solidum. So ganun po ang approach. Maganda po talaga ang pagkaka-reconstitute ng Task Force El Nino base po sa Executive Order number 53 dahil very specific po talaga yung focus. Hindi po parang haphazard na o lahat ng department o institusyon sa gobyerno tulong-tulong po tayo. Namili po talaga, nag-handpick po ng agencies para po makafocus dun sa priorities na nabanggit ko sa previous episode, yung about food security, water security. In terms of science, hindi ko po masyadong masasabi kung ano yun, pero yung models po talaga, yung scientific models at predictive models po ang ginagamit para po talaga malaman kung ano yung areas. Kasi in terms of frequency po, meron pong identified talaga na provinces na tinatamaan palagi. Worst hit sila tuwing may strong and mature El Nino. Off the top of my head, kunyari po, ang scale po na ginagamit is 1 to 7. Nasa number 7 po yung Mindoro Occidental, yung Cagayan po, kasi palagi, di ba, every year po pag summer sinasabi, dun yung pinakamataas na temperatura. So based on those data po, yun po yung pinagbabasihan kung ano po yung mga pwedeng approaches in terms of prevention, intervention, and mitigation po. May I comment na kasi kaya ako natanong yan yung datos na ang approach natin scientifically, puno tayo ng mga datos at impormasyon, no, na matitibay. Kasi mauunahan na naman tayo ng yung bang ang tao, ang mga kababayan natin ay puno ng agam-agam. Yun na nagiging default ng tao, no? Kapag ang tao ay para bang walang tiwala na, kinakailangan natin ng solido mga konkretong impormasyon na proven scientifically na hindi suntok sa buwan ang ating ginagawa. Kaya yun ang pinupuntuhan natin sa ating pagsusuri. Ang ating pong approach ng ating gobyerno, kung uunahan na kita, ay approach na matibay, no, at proven, at hindi tayo dapat pangunahan ng agam-agam and doubts, no, at pagdududa. Tama ba 'yon? Tama po yan, Bishop, no? Kasi ang iniisip po ng mga kababayan natin ay aantayin na naman natin yung worst case scenario. Tapos ano po ang magiging approach? Ang iniisip nila, ayuda. Pero hindi po eh. Actually sa agriculture sector, hindi ko po nabanggit sa last episode. Sakali po, dun sa mga regions na, 4 na regions na nabanggit ko, di napinsala po ang palayan o ang taniman. Ang titingnan po is, tingnan natin kung pwede pang magtanim ng palay ulit gamit po ang drought tolerant o drought resistant na varieties. So, May ganung klaseng palay? meron po siya yung nakalimutan ko lang po yung mga pangalan, pero po meron pong drought resistant at drought tolerant na variety. So, kung pwede pa pong itanim yon dun sa mga areas na devastated, subukan po natin. Kung hindi naman, subukan natin yung high value crops
gaya po ng mani, ng munggo, ng legumes, para po meron po talagang alternative. So, hindi po talaga haphazard yung approach. Tinitingnan po kung step by step po talaga yung ginagawang intervention. At kung wala na po talagang way to salvage the land, pwede pong doon na muna po papasok yung temporary means of livelihood para doon sa mga naapektuhan. Magaling. Ibig sabihin anumang challenge ang hinaharap po natin, may magagawa tayo. Hindi man sapat, no, yung magagawa natin, pero may magagawa tayo. Okay? And we can be thankful for that approach. Pumunta naman tayo, Asik Joey, sa bagay ng kalusugan. Siyempre, ang tatamaan dyan yung concern ng mga tao sa kanilang health. Sa init ng panahon, sa kalagitnaan nito, aakyat na naman ang mga iba't ibang klaseng sakit. You know, Opo. alam mo, unahan ko na nakapanayam ko ang isang dalubhasang doktor. Ang sabi sa akin ganyan Bishop, wag nating sisihin yung El Nino. Tingnan muna natin kung ano ang ating ginagawa sa kalagitnaan ng panahon na ito sa ating mga lupang katawan. Para sa iyo naman, anong masasabi mo dyan? Actually, tama po yan, Bishop, kasi may lumabas po na report last week na may isa pong magsasaka na namatay po raw. Ang dahilan o ang sanhi na binigay ng report is heat stroke dahil inattribute po sa pag-collapse niya habang nagtatanim po. Pero sa assessment po ng Department of Health, meron po palang existing or pre-existing condition po yung magsasaka. So nagka-heart attack po siya. Pero it goes without saying na hindi dapat po mag-ingat tayo lalo na po kung may pre-existing conditions tayo, kasi kung meron po tayong heart condition, wag po tayo magbilad sa araw kasi makaka-aggravate po yun sa sitwasyon natin. So yun nga po, kung parang iisipin, gaya po ng nabanggit ko sa last episode na alam na ng tao yan, hindi nyo na kailangan magbigay ng infomercial, ng pamphlet para sabihin sa amin na wag kaming lumabas sa tanghaling tapat or magpaypay kami o uminom kami ng tubig. Pero palagi po tayong nakakarinig sa mga balita na tumaas ang kaso ng heat stroke, meron po mga hinihimatay, meron po nagkakaroon ng skin diseases or rashes dahil po sa sobrang init. So kaya po nga po, kailangan po talaga ng constant reminders at communication po. Dahil nga po, we take these things for granted. Tapos, in the end, tayo rin po yung magsisisi kapag tayo po yung nagkasakit. Hindi po naman natin inaalis na may mga ulan, pero hindi nga lang suffisyente. Pag dumating naman yung ulan, yung mga napapabayaan na paligid natin, naiipon yung mga tubig, ay pagbabahayan naman ng mga dengue yan, ano? Dapat i-remind din ng ating mga kababayan na kasama yan sa phenomenon na ito, hindi ba? At yung kalinisan natin. What do you say about that? Tama po yan, Bishop. No? Sa information materials na ipinalalabas po ng Department of Health, hindi lamang po yung heat stroke ang advisory nila, yung tungkol sa pagtaas ng body temperature ang ipinapaalala nila sa ating mga kababayan. So kaakibat po ng kakulangan sa malinis na tubig o yung source of clean water, yung waterborne diseases po gaya ng cholera, ng typhoid, kasama na po yan. Meron din po yung vector-borne diseases gaya po ng dengue, chikungunya, yung mga dala po ng lamok. So kailangan po talaga na hindi po tayo magpakakampante na kung nasa lilim naman ako o may air conditioning system naman sa opisina o sa bahay namin, hindi na ako maaapektuhan health-wise ng El Nino. Yung pong nabanggit ko, waterborne diseases, vector-borne diseases, kasama po yan sa mga dapat bantayan natin ngayong panahon ng El Nino. Pero so far po, iniulat po ng Department of Health na wala pa pong outbreaks na naitala sa mga sakit na nabanggit ko. Pero po, again, wag po tayong maging complacent dahil meron at meron po yan, lalo po kung nagpapabaya tayo sa ating kalusugan. Very good. Matanong kita, Asik Joey, siyempre nabanggit mo it's a whole of government approach, pero hindi naman pwedeng whole of government lang. Kinakailangan natin ang ating katuwang na mga mamamayan,
itong platform na ito na narito tayo, ito of course is Far East Broadcasting Company, and there are a lot of media na mga platforms. Hindi ba dapat mag-abot din tayo at sabihin natin maging katuwang natin kayo? Ano ang magandang pamantayan? Lalo na sa social media, ang daming nakiki-report na rin. Marami na lang, sila-sila na lang ang nagbibigay ng kung ano-ano. Ano ang maaari mong ibahagi sa kanila o paalaala sa kanila? Tama po yan. In terms of information dissemination, Bishop, sana po ang ilabas po muna natin ay yung tama. Number one, tamang impormasyon po tungkol sa kung ano po yung nagiging impact at epekto ng El Nino. Pangalawa po, wag po tayo maging alarmist. Kapag, kasi sasabihin nila, of course, taga-gobyerno ka, so hindi mo sasabihin yung worst case scenario. Pero hindi po. Nandito po kami sa Presidential Communications Office at bilang bahagi po ng Task Force El Nino para magbigay po ng sapat na impormasyon, na tamang impormasyon para po makapagdesisyon ng ating mga kababayan kung ano po yung dapat gawin ngayong panahon ng El Nino. Pangatlo po is tuwing po meron po kaming ilalabas na impormasyon, sana po i-pick up po ng mga media platforms, lalo po kami sa government, gaya po nung na-mention ko na example, na-interview po ako sa PTV, sa government station, pero ang na-pick up po nila yung binanggit ko tungkol sa inflatable pool. Sige po, nakakapataas po ng ratings yon. Pero ang mahalaga po doon is yung message about water conservation. So, wag po natin sanang iskew yung messages na inilalabas po. Wag po sana po i-amplify po natin para mas makarating po sa mas nakararaming tao. Magaling. O ayan, kaya meron tayong pagsusuri. I appreciate talking with you, Asik Joey. Maraming salamat. Hindi ito ang ating huling pag-uusap sa ating programang pagsusuri. Maraming salamat sa iyo. At ang equipping, ang biyaya ng Panginoon ay sumainyo lahat sa inyong ginagawa sa task force na ito. Maraming salamat po, Bishop, at maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin para mailahad po ang mensahe ng administrasyon patungkol po sa El Nino. Ito ang pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia. Napakaganda pong muli ng ating mga pinag-usapan sa programang ito ng pagsusuri. Kahit nga po ako, nahahamon ako na talagang suriin talaga ang ating mga kalalagyan sa pamamagitan ng mga pag-uusap na ito. And then, sa bahagi pong ito, ay gusto natin makasumpong ng mga insights. Ano po? Mula sa salita ng Diyos kung paano naman tayo tutugon bilang mga mananampalataya. Kaya sa bagay na ito, ay ipaabot ko sa inyo itong mga talata mula sa Philippians chapter 2 and verses 14 to 15 na ibinabahagi sa atin ni Apostol Pablo bilang mga mananampalataya, bilang mga biblical Christians. Do all things without complaining and disputings, that you may become blameless and harmless children of God, without fault in the midst of a crooked and perverse generation or nation, among whom you shine as lights in the world. Abay, napakaganda po ito. Dahil sa kalagitnaan po ng El Nino, mainit, kulang ang ulan, hindi sufisyente para sa kapakanan ng ating agrikultura, dadako siguro ang mga sakit related to heat, kung meron mang ulan, kulang ang ulan. Kapos po tayo, maapektuhan pati ang ating kuryente, pati ang power and everything. Napakabigat po. Alam niyo po naman, ang default naman ng mundong ito, kabigatan talaga, tsaka kasalanan Pero ang sabi na ba ng kasulatan, anuman ang ating kalalagyan, do all things without complaining and disputing. Kaya medyo itemper po natin, ang mga paghahayag natin ng mga, alam niyo po yung mga post natin, minsan sa Facebook, sa social media, ingatan po natin. Ang sabi dito, that you may become blameless and harmless. Panatiliin natin ang ating testimony as children of God na wala tayong kapintasan sa mundong ito at panatiliin natin
anuman ang challenge, anuman ang kabigatan sa buhay, mga mananampalataya, nananawagan po kami sa inyo sa programang pagsusuri. Let us serve to be lights and continue shining as lights in the world. Abay, napakaganda po ng programang ito, no? At sinusuri hindi lang po yung mga gumagawa, no, sa kalagitnaan ng mga challenges natin, kundi ang ating pagtugon sa lahat ng ito. Suriin natin. Meron ngang isang awit ang sinasabi, "Search me, O God." Hindi ba? Galing yan sa banal na kasulatan. "Search me, O God, and know my thoughts, and see that if there be wicked ways in me, then forgive me." Yan po ang ating kamalayan sa pagsusuri ngayon. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Hindi biro ang laki ng pinsala sa agrikultura at para sa mga magsasakang umaasa rito para sa kanilang kabuhayan ng tagtuyot. Tiniyak naman sa atin ng pamahalaan ang kanilang pagtugon sa epekto ng El Nino. Kasama na rin ang maaaring hinga ng tulong para sa kinakaharap nating problema. Maaari po ninyong balikan ang mga pagsusuri episodes sa piling social media sites ng FEBC Philippines at maging sa Pinoy Connection. Salamat sa inyong pagsama sa ating paghimay sa mga isyong panlipunan. Muli ito si Heidi Bernardo Sampang sa pangalan ni Bishop Ruben Abante, Dan Gonzaga at ng ating buong pangkat. Hanggang sa susunod nating pagsusuri. Ang Pagsusuri ay produksyon ng FEBC News and Current Affairs na susubaybayan sa mga himpilan ng FEBC Philippines at sa mga social media accounts nito.